Ano po ang mga bagay na naranasan nyo sa fish pond na hindi maganda? May time po ba na palagi kayong napapatyan? Ano po ba yung nakakatakot na experience ninyo sa fish pond, idol? Gaano po kahirap po ang magkaroon ng fish pond at magkano po ang ginagastos nyo po dyan? Hey mga kalab, ako po pala si Ulysses, ang bayot ni Kiatpe Dili-iga. Ako rin si Francis, ang gwapo pero dioso. And we are the Friendly Love Team. At kung bago ka pa lang sa aming channel, don't forget to subscribe. So ngayon ay nag-post kami sa Facebook and then sa YouTube namin. Yes. Ng mga katanungan about sa fish pond. Wow. Kaya ang kinuha ko is yung napaka-interesting na mga Yes. tanong. Wow. And so ngayon mga kalab, dahil tapos na tayo mag-harvest, so napag-isipan namin ni Francis na mag-Q&A para din naman, ang dami kasing katanungan kung bakit ganyan, bakit ganito. So ayan, ito na ang about sa fish pond. Ayan. So ngayon mga kalab, huwag na nating patagalin to at sasagutin na namin ang mga katanungan. Yes. So ayan, let's go! So una ay galing Katahani Deron. Ano ang mga struggle na nangyari sa fish pond at anong maganda and bad memories ninyo doon sa fish pond? At ano po pinakamababa na nakuha nyo at mataas na nakita nyo? So itong una, B, ano ang struggle? Yung struggle is yung hirap kaming matulog kapag tuwing gabi. Yes, kasi marami yung mga nanakaw dito sa fish nangunguha pond. sa fish pond. Napaka-struggle talaga kapag pumunta yung papa dito tapos nagsabi na may mga tao na nandito sa fish pond namin. So agad-agad kaming nagmamadali, natataranta kami baka kasi mahuli namin sila, maaktuhan, pero ayun nga. Hindi naman namin nahuli. Para silang magic makab, nawawala bigla. Tapos maganda. Ano siya, yung maganda dito, Bino? Yung frisco. Yes, super fresh, maganda dito sa fish pond. Tapos kung gusto naming mag-video okay ng pangmatagalan, mag-celebrate kami, magtipon-tipon kami ng family namin dito. Hanggat kailan mga kalab, basta sa family namin magsi-celebrate kami, makaka-celebrate kami. Ayan, dahil okay naman sa aming amo na makapag-celebrate kami ng family lang namin, kung birthday or ano pa man yan. Kung party. Yes, kung ito yung maganda mga kalab sa fish pond, magandang nangyari. Lalong-lalo na dito kami nakilala sa fish pond. Yes, yung pagva-vlog namin kaya nag-boom talaga. Wow. 'Di ba kasi sa relasyon, kapag magjowa 'di ba, na lalong-lalo na LGBT, dapat yung bakla is mayaman, ganun. Pero yung sa amin kasi is pareho kami, bantay-bantay. Mahirap kami. So ikaka-proud namin yan na taga fish pond na kami. At sabi niya dito, ang pinakamababa, ano yung pinakamababa nakuha natin? Yung siguro Nung una pa lang, Bi. Nung nag-emergency harvest, nasa mga 3 ata yun, Bino? Mga 10 siguro makalab. Hindi na kasi basta sa amin makalab murag 10K. 10,000? 10K Yung pinakamataas? Pinakataas ngayon ay 30 at kinuhaan ng 15 kay katong ang 15 ay sa atin mo tong kining yes, sa amin kasi yun mga kalab. Ayan. So galing naman kay Ali and Yan Vlogs. Kung magkakabahay na po kayo, iiwan nyo ba ang fish pond? Ay siguro hindi makalab, business lang pala namin to makalab. Pag meron na kaming bahay, so doon kami titira. So yung magbabantay dito sa aming fish pond, yung papa ko lang. Yes. At simple, sasahuran din namin sila makalab. Oo, tapos yung family kasi ni Francis, nakasanayan na nila mag-fish pond. Nasanayan na namin dito makalab na magbabantay ng fish pond, at kung ano yung mga gawain sa fish pond ay yun din ang gagawin namin mga kalab. Kaya super nila Francis, super sipag kasi lumaki sila sa maraming trabaho talaga. So yun nga, kapag napatayo na yung bahay namin, syempre kung may bahay kami, meron din kaming business, ito ang fish pond. Ayan, di ba? So hindi pa din mawawala yung pag-fish pond. Andito pa din. Ayan. So galing naman kay Chubby Chicks, ano po ang mga bagay na nanarasan nyo sa fish pond na hindi maganda? Nung wala kaming bigas, yung kinakain lang namin yung kamuting kahoy. Yes, tapos yung ulam namin tulya. Yes. Naalala pa namin yun nung una papunta namin dito ni Francis. Tapos nung hindi ko
maganda yung ano niya dito kasi super fresh pero walang katao-tao, wala kang mapag-uusapan. Yes. Yan, wala kang machika-chika, di gaya doon sa labas is meron. Sobrang dami mga tao doon sa labas. Then yung hindi nakagaganda talaga ay kapag may gusto kang bilhin, kunwari, kapag nauuhaw ka, gusto mong uminom ng Coke, hindi ka agad-agad makakainom kasi kailangan mo pang maglakbay ng ilang kilometro. Malayo ang tindahan dito. Nakakakaba kasi palagi namin iniisip na baka may mangyaring masama sa amin dito na hindi maganda. Paano kami hihingi ng tulong? Di ba kasi malayo sa tao. Ayan. Galing naman kay Teresa Sumanoy. May time po ba na palagi kayong napapatyan ng isda at alimango? At siguro, normal na siguro na makalab. Yes, normal lang siya, pero nung sa amin ni Francis, parang isang beses lang nung nag-harvest, nung emergency harvest kami, yun. Kasi dahil sa nung lagi na lang nag-uulan makalab. Uulan. Yes, almost 1 week. So ayan, namatay po yung aming mga hipon, mga alaga sugpo. namin dito. Kaya ayun, isang beses lang. Galing naman kay Lupi Ruhas. Ano po ba yung nakakatakot na experience ninyo sa fish pond, idol? Ito nakakatakot sa inyo yung sinunog yung ganggangan nila. Yes, totoo yun. Sinunog yung ganggang. Lutuan ng mga niyog nila. Yun yung pinaka nakakatakot. Yes. Kasi ako nung time kasi noon, wala pa ako dito, sinabihan lang ako nila. Pero nakita ko talaga mga kalab na nasunog. Meron talagang ng sunog. Natataranta talaga kami at ubi. Kasi mga kalab, nag-birthday may makalab para ang mga lubi, ikarga namin sa So ganggangan. galing kayo nanguha ng niyog noon. Tapos, so nagkukopra kayo. Yes. Tapos kasi pagkagabi sana aming kuanan kanang daoban baka para lulutuin na. Tapos bigla na may lumakas yung apoy. Di ba malayo kayo? Kasi yung gangganing Makalab is doon, sobrang layo. Actually, yung family ni Francis noon, dito sila nagtatambay. Dito sila tumitira. Ayan. Then, buti na lang nung dumilaab yung apoy doon sa ganggangan nyo. Naglagay na ba kayo dito ng madaming tubig? Doon, maraming tubig doon kasi malaki yung tubig sa ilog. So, hindi nyo ba agad-agad na-rescue namin, pero yung mga haligi wala na kasi nasusunog na. Nasunog na lahat. So, yun yung pinaka nakakatakot na experience nila Francis dito. Ayan. So, di ba kayo na nanonood, hindi nyo ma-imagine na may mga tao palang gano'n na kayang mang-traitor ng kanilang kapwa-tao na wala namang ginagawa. Di ba? Nasa ilan na. Na-experience na nila Francis noon. So, hindi na kami magdadalawang isip pa talaga na kailangan hindi maging active dito sa fish pond. Kaya super busy ho talaga. Galing naman kay Pasis Cyril. Ano po yung mga magagandang memories ninyo sa fish pond na hindi nyo na malilimutan? Yung sa akin, yung nag-celebrate tayo dito ng 100,000 subscribers. At yung birthday ko, birthday mo. Tapos dito din talaga nagkakakilala yung family ko, din family ni Francis. Yes, tapos kung wala kaming ginagawa kapag Sunday, kasi yan yung rest day nila mama kapag nag-ano sila ng isda, yun kasi yung negosyo nila. So pumupunta kami dito, nagbabanding kami. Yes, nagtatapok-tapok kami dito. Nagtipon-tipon, tapos nagluluto na, kahit simpleng handaan ng mga kabis, sobrang saya na talaga. So, ayan, yun yung pinaka-memories kung kunwari aalis kami dito. Yun nga, dito kami nakilala ng buong tao, ng buong mundo. Kung hindi siguro tayo pumunta dito, hindi tayo sisikat. Hindi naman masyadong sikat. Marang lang ng mga tao, nakilala lang ng mga tao. Ayan. Then, galing naman kay Erna Peria. Ilan taon na kayo sa fish pond na nakatira? Siguro mga 2 years. Magto 2 years na, no? Magto 2 years na. 3 years. 3 years? Hindi, magto 2 years pa lang kami. Magto 2 years. Kasabay po sa pag-vlog namin. Yes, pero kami makalab dito kami lumaki makalab sa. Sila Francis. Siguro mga edad siguro na ako ngayon makalab ay mga 20 gamay pa mi sa una makalab, mga edad pa namo mga dire ko nagdako mga 6 anyos. Karon pila na edad nako 22. 22. Saran dakuan na nagkuano, dugay na kayo medre. Tiguang na kayo. Tiguang na, at least may kinakasama ka na. Yes. Masaya naman ako kasi meron akong kasama, yung baby ko. Napakaganda sa buong puso ko. Okay, baby. Sorry. So next, galing naman kay Mambo Tumalabsag. Bakit di po kayo mag-vlog na magtinda ng isda or alimango galing sa fish pan nyo?
So, ayan. Itatry natin makalab. Siguro itatry namin yung sa susunod. Itatry natin, B, kung matatapos na yung bahay natin doon. So, dito tayo kukuha na. Sige, itatry. Isa-challenge namin yan. Basta wag nyo lang pong kalimutan nga mag-subscribe. basta yun nga, itatry namin. Kasi dito kasi sa amin, kapag may alimango kasi, binibenta kasi namin agad-agad doon sa meron kasi kaming buyer, kapatid ni Francis. Galing naman kay Juan Javier. Paano po ang kita? Nag-share po kayo sa family nyo or sa pagpapagawa ng bahay lahat? So sa family po ni Francis, nag-share po siya. Di ba, be? Yes. Dali, ito kasi mga kalab kita, kunwari, ang porsyento nyo is 10,000 lang. Yes. Then, ang kita nyo is 20,000. Kapag na-harvest na yan, yung porsyento mo na 10,000, kukunin mo yon. Kasi porsyento mo yun, be. Yes. Tapos yung 10,000 dahil 20,000, so yun yung paghahatian, yung 10,000. Pinaghahati po yun. Tapos yung mga nag-labor dito mga kalab, binibigyan din. Yung mga mamikingay natin, B. Binibigyan din. Pero sa family ko mga kalab, hindi ko sila binibigyan ng pera. Ang binibigay ko lang sa kanila, yung alimango, Yung hipon. sumpo, hipon, yun. Priority po namin yung family ni Francis dahil iba po yun sa mga kalab ha, sahod nila dito sa Fish Pan at iba din po yung sahod namin sa YouTube na binibigay namin sa kada family namin ni Francis. Ayan. So next, galing naman kay Jessie Hidia. Ilang beses nyo po inaani ang fish pan sa loob ng isang taon? Ayan, ito maganda to. Ayan, so kada 4 months po siya. O, kunwari, January, February, March, April. So, ayan, kada 4 months po siya. Harvest. O, sa buong fish pan ba yan, B? Depende lang depende lang. Depende, nakadepende yan sa inyo pala. Depende, pero yung sa amin is 4 months po kada kukunin namin yung aming mga alaga. Kunwari mag-emergency harvest, so, mga 2 months lang, ganun. Pero yung dito na talaga sa amin, yung main na inaani talaga namin is kada 4 months po. Ayan. Galing naman kay Ron Sibalios or Kibalyos. Ayan. Correct me if I'm wrong. Paano po kapag darating na kayo sa point na tataas na ang sahod nyo? Like milyon na po. Wow, sana all. Kakalimutan nyo na po ba ang fish pan? At basta-basta na lang iwan at magpo-focus na lang kayo sa vlog? Napag-isipan namin ni Francis na hindi sa lahat ng oras vlog po yung inaatupag namin, yes. Di ba? Hindi sa lahat, kagaya nga ng kasikatan, hindi yan palagi, nawawala din yan, nalalaos din yan. So, yung pagva-vlog, hindi namin alam kung hanggang kailan itong pagva-vlog. So, papanatilihin pa rin namin yung pag-fish pan namin dito. Yes, tama yun, B. Kasi dito namin nasimulan ni Francis yung pag-fish pan. Ang hirap kasi iwan yung isang bagay na nakasanayan mo na nung pinagsimulan mo. Yes, dito at siyempre dito din lumaki. Sila Francis. O kaya siguro hindi siya, parang hindi namin makalaw. Hindi na namin kaya iwan to. Yes, pagpapatuloy pa din namin anumang mangyari. At galing naman kay Cristal Nunog Tagunera, gaano po kahirap po ang magkaroon ng fish pan at magkano po ang ginagastos niyo po dyan? Yes, makikuan juga makalab, makigunong ka sa fish pan makalab. Kasi yung natin dito Bino, yung pag-rent pa lang is magkano ba yun? 30,000? 30,000. Tapos gagastos ka na naman sa mga seradora, yung tabla. Tapos magpapalinis pa ng fish pan. Papalinis pa ng fish pan. At siyempre sa abono din, sa abono. lumot. Para magkaroon ng lumot at magkaroon din ng mga lupa, 'di ba? May iba kasing fish pan dito sa amin makalab na parang hindi na siya pantay-pantay, naglubak-lubak na kung sa Bisaya pa. Ayan, so magpapatambak kami ng mga lupa. Magsasahod kasi kami dito makalab para matapos agad-agad yung mga dike namin na hindi pantay-pantay. Yung pagkain ng mga isda. Yes, makalab, yung mga floater para siyempre papakainin din natin yung mga isda para mas mabilis yung paglaki. Yan, so sobrang gastos ho talaga. So next, galing naman kay Hazel J. Gervasa. Paano nyo po protektahan at ipa-improve ang fish pan nyo po? Talaga? Mahabang pasensya kasi yung pagkakaroon ng fish pan is parang naglagay ka na lang ng isda is okay na, ganon. So, gastos kasi yung pagbuhi ng fish pan makalab. Yes. At yung pagkuhan mo sa fish pan mo makalab ay yung normal lang yung isip mo kasi kasi makalab. Always positive. Yeah. Kasi makalab yung utak mo palaging palaging negative dahil sa mga malilikot na kamay. So yun nga, sipag at syaga lang. Yan, sa pagbabantay ng fish pan. Para lang yan sa buhay natin, kailangan nating magsipag at syaga
magtitiyaga para magkaroon tayo ng magandang buhay. Buhay. So yun lang po. So galing naman kay Crystal Abrigana. Bakit po gabi kayo nag-harvest? Ayan, sobrang dami nang nagtatanong yan. So kaya kami nag-harvest tuwing gabi dahil mababa ang tubig sa gabi. Lalo-lalo, kunwari, ngayon kami mag-harvest makalab. Hindi kami makapag-harvest ngayon kasi tignan nyo po yung ilog. Tignan nyo po makalab. O diba? Sobrang taas. Tignan nyo yung tubig sa ilog. Mataas. O diba? Harvest kami ng gabi dahil mababa po yung tubig. Maganda din mag-harvest sa gabi makalab kasi hindi mo mafe-feel na parang puyat ka na, napapagod ka. Diba kasi ang hirap mag-harvest kapag may araw kasi sobrang init pa, tapos hindi ka makakapag-focus na mag-harvest kasi masakit yung init sa ating katawan. So yun po yung rason kung bakit gabi kami na nag-harvest dahil simple dahil hirapan kami mag-Tagalog. Galing naman kay Maria Dang E. Mga kalab, yung fish pond nyo ba yung alimango? Binili nyo ba yan katulad ng hipon? Tapos nilagay sa fish pond tapos padamihin? So kung ibig mong sabihin yung fish pond binili namin, hindi namin binili. Nirentahan lang po namin. Then, yung mga alimango is pinili namin sa kuya ni Francis. Kasi meron kasi nagbebenta sa kanila ng mga similya. So, yung ibinebentang similya doon sa kuya ni Francis, yun din yung binibili namin. Tapos nilalagay namin sa aming fish pond. Galing naman kay Jolly Mikolob. Ang liit pa ng mga alimango nyo. Palakihin nyo pa yan. To hindi siya tanong, pero sasagutin namin ni Francis. Actually, hindi po bumabase yung gaano kalaki, gaano kaliit yung alimango dahil meron din pong malalaki na alimango pero hindi naman mataba, Bino. Meron ding maliliit na alimango pero mataba na. So yun po yung rason kung bakit nakikita niyo mga kalab na may mga maliliit na alimango na kinukuha namin. So kinukuha namin dahil matataba na po ang mga maliliit na alimango na yan. So sa kuan pa, sa Bisaya, sa kuan na, tiguang na ba? Tiguang na. Di na mo tubo siya. Ni kubol na ba ni kubol? So yun po yung rason kung bakit namin kinukuha yung maliliit. So ayun mga kalab, yun na po yung katanungan niyo mga kalab, nasagot na namin ha. Tanong niyo, sagot namin mga kalab. Yes, nasagot na po namin lahat. At I hope meron kayong natutunan sa sagot namin sa nalalaman nyo ngayon. And then syempre, hindi kami professional talaga na parang nag-aalaga ng fish pan is parang alam na namin lahat. Hindi ho. Kung ano po yung nalalaman nyo mga kalab, kung ano po yung hindi namin nasagot, pwede nyo pong i-comment dyan sa baba para din naman mabasa ng lahat na kung ano yung mga dapat gawin pa sa fish pan, kung yung hindi pa nila nalalaman. Yes. So ayun nga mga kalab. So siguro last vlog namin ito dito sa aming fish pan dahil sa susunod ay sa Davao naman. So doon na naman kami sa Davao mag-vlog. So I hope na magustuhan nyo po yung vlog namin sa Davao. Ayan, so basta mga kalab, makikita lang ninyo soon mga kalab. Yes, abangan nyo po yung mga vlog namin sa Davao. And then syempre, yun nga, hindi kami sure na makikipag-meet and greet kami sa inyo sa mga taga Davao. Kasi dahil, may pandemic ngayon. Susunod na ho tayo sa mga protocols and then sa mga rules na binigay sa atin ng presidente. Ayan. Then syempre mga kalab, ano siya, kung kunwari lang mga kalab, kapag nakita nyo kami, so dapat pansinin nyo kami kasi hindi naman ho kami isnab sa totoong buhay namin. Hindi kami isnab mga kalab. Jamming naman kami mga super jamming kami. Ang pinagsasabihan lang ho namin yan is yung mga kalab fans namin na gusto makakita sa amin. So yun lang po, wag kayo mag-alala kasi papansinin namin kayo mga kalab fans. So medyo excited na kami makakita sa inyo. So yun mga kalab, I hope na nagustuhan nyo po yung Q&A natin about sa fish pond. And then syempre mga kalab, bago kayo umalis, please don't forget to subscribe our YouTube channel at kami ang Family Love Team na nagsasabing dapat love lang!